Let's open our Bible please in the book of Matthew chapter 9. And I believe that kitang tanan ani are very familiar in this passage of scripture. Matthew chapter 9 verse 35 down to 38. So I would like to ask everyone to please stand and to give us the reverence to the Word of God. Atong pagbasahon ni puli-puli mga kaigsunan unya dungan ta sa verse 38. Are you there? Say amen. Alright, so akong basahan in verse 35, the Bible says, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." Then saith he unto his disciples, "The harvest truly is plenteous, but the laborers are few together. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest." Magampo ta, let us pray. Lord God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Savior, Lord, muduol mi sa mong trono o grasya karong gabi una, Lord, nangayo mi kapasayloan sa among mga sala, Ginoo, nga ikaw wala na himaya niini. O Lord, hugasi among matagkasing-kasing hunahuna, Lord, as we worship you tonight in spirit and in truth. Thank you, Lord, for this church, for loving the missionaries and the mission, O Lord. And I pray that you will continue to bless this church, O Lord God. And I pray, Lord, nga ikaw maghatag og langit nun nga kaalam ni Pastor Lowy, Lord, sa paglid ani nga simbahan. And also, Lord, together with his family, tabangi Ginoo, ikaw maghatag kalig-on, maghatag og mayong panglawas kanunay. And also, Lord, we commit to you ang wife ni Pastor, Lord, anytime Ginoo nga mga nakay siya, Ginoo, I pray nga ikaw mag-take care niini. Ikaw Lord mag-provide silang panginahanglanon, O Lord God, nga walay kakulian, Lord, ug I pray nga ikaw Ginoo padayon og bantay, O Lord God. Lord, tonight gamita ko mahimo nga panalangin ani nga simbahan as we worship, Lord, kay wa jud koy mahimo, Lord, O God, kung wala ang imong balaang espiritu. Gamita ko nga mahimong panalangin, O Lord, og example Ginoo, og unsa imong nahimo diri sa akong kinabuhi, Lord God. Salamat sa pribileyo nga imong gihatag, salamat sa kaluwasan, salamat nga imong gigamit. We love you, we commit all these things in Jesus' name. Amen. Manglingkod ang tanan palihog. Alright, so tonight I will give this word of encouragement about missions entitled "The Compassion Leading to Mission." The compassion leading to mission. As I said a while ago that in this passage of scripture nga atong gibasa karon are very familiar kanatong tanan. Maybe mga preachers dili sa inyong church, pastor nato amo ni gigamit sa pagwali, but you know what? In this passage of scripture mao sad ni ang tubag sa panawagan sa akong kinabuhi sa dihang our pastor he always kanang encourage us to pray every 9:38 in the evening ug 9:38 in the morning. So I keep on praying before nako, Lord, ikaw magpadala og laborers sa imong buluhaton, either local or foreign. But walang damha nga si Rafi day tubag sa ihapong kaugalingon nga prayer. So in this verse, mga kaigsunan, giingon diri in verse 36, miingon ang Bible, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them." Notice the word, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Subo paminawon nga there's a lot of churches nowadays nga wala sila pastor. Tama? Maybe naamoy nadunggan nga kani nga simbahan walay pastor. And I heard a lot of churches nga walay pastor, nag-struggle pud sila. Challenge pud nila. So the same thing in this verse nga giingon diri nga luoy kayo ang simbahan kung walay tigbalantay. And of course, atong pinaka tigbalantay sa atong espirituhanong kinabuhi, sa atong kinabuhi or sa church, which is the Lord Jesus Christ. Amen? So tonight, as part of our introduction, the compassion leading to mission, notice the word compassion, mga kaigsunan. In order that we will understand our passage tonight, according to the dictionary, compassion is a deep awareness of the suffering of another. Amen? Deep awareness of the suffering of another, coupled with a persistent desire to alleviate it. It differs from similar emotions because it requires both a feeling and a doing. Di na matawag compassion kung igo ra ka nakakita sa need at the same time wala nimo buhata.
Ang compassion, duha ni siya kapulong. Unsa man missionary, a doing and a feeling. You feel that this person miserable kay siya. You feel that this person padulong siya sa impierno, pero kung wala ka mibuhat ana to share the gospel, di na siya matawag compassion. It's just a feeling. Alright? So dungan guni siya, a feeling and a doing. Nakita nimo ang need ani nga tao, and then mi help kaniya. Amen? So mga kaigsunan, here's this story which a church which was lost their compassion in doing the work of the Lord. I believe that kani nga simbahan, grabe ang gihimo sa Ginoo way back in 1934. The congregation started with a few people sa dihang si Dallas Billington. If you heard his name, Dallas Billington, grade 8 lang iyang nahuman. Imagine, karong panahon na, kung grade 8 lang, adi jog ka ingon nga panumbalingon. But this person, mga kaigsunan, sa dihang naluwas siya, gitagaan siya compassion sa Ginoo. He started a Bible study sa iyang gitarbahoan nga kumpanya. Pila lang ka mga tao, every time naay ka ng vacant time, break time, lunch time, mag-conduct siya Bible study siya mga kaubanan. In 1935, Dallas Billington organized the Akron Baptist Temple. And usa siya nga kanabitang gimension sa Sunday school attendance because muattendan sila og 6,000 ka mga tao during his time in 1935. In sa ilahang sa kanang divine service, muattendan sila estimated 10,000. Wow, dagan kino? But sad to say, mga kaigsunan, later on namatay si Dallas Billington and somebody took over the church, and sad to say, because they lose their compassion in doing the work for the Lord, in 2019, ang church property o ang church building nabaligya. Why? Because nawagtangan o compassion ang mga member sa church. Okay? I hope and I pray that we as Christian in this local church, mga kaigsunan, nga atong pangayoon ng compassion sa Ginoo. Lord, help me that hangtod sa imong pangbalik, Lord, nga naa ako'y compassion sa imong ministry. Not only the mission, but diri pod sa local church. Amen? In the story, mga kaigsunan, Jesus felt the compassion when He saw the field that ready to harvest. But sometimes, karon mga kaigsunan, ang mga Kristohanon, no? Many times, kita mga Kristohanon, appeal ko nini, compassionate kita mo share sa atong mga na-accomplish that day, especially in our professions, in our business, no? In our kanang accomplishment in our school. Grabe ta kay compassionate nga, friend, 101 ko today, perfect ko today, na-promote ko today. But you know what? Included me, mga kaigsunan, nga nung mahilo man ta in terms of sharing the Word of God. Tama? Naka-feel ba mo ani nga, grabe ta kay mo share sa atong mga higala nga, mauni kita, na nahuman na to ni today, nahuman to ni this week, but in terms of the Word of God, nga nung silent man kita. Again, appeal ko ni. That's why this message, mga kaigsunan, is mauni ang tubag sa akong prayer when I keep on praying sa bulaton sa mission. 3 things this evening. The compassion leading to mission, mga kaigsunan. Number 1, the circumstance. The circumstance. In verse 35, ingon ang Bible, and Jesus went about all the cities and villages. Imagine, no? Si Kristo na mismo, mga kaigsunan, muna nga kaning visitation, kaning follow-up Bible studies, biblical na oy. Ano, si Kristo manggani mismo, tama? He went about all the cities and villages, mga kaigsunan, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Notice the word, mga kaigsunan, nga miadto si Jesus Christ sa atoa karon matag balay. Amen? Sa itong panahon karon matag balay, iyang giadto, matag syudad, iyang giadto, matag barangay, matag purok, mga kaigsunan, iyang giadto. Why? Because Jesus Christ, He saw the need of the people. And by the way, kita na sa una, tama? Sa dihang dili pakaluwas, dili pataluwas, nakita ni Jesus Christ atong kinabuhi nga miserable tang tao, tama? Ingon si Apostle Paul, kita ang pinaka-miserable nga tao aning kalibutan na. But through Christ, amen?
Through Christ ihatang gitagaan og paglaom. Paminaw, the greatest pain is not the physical. It is the eternal pain of being separated from God. Always remember, kung dili nato makita ang needs sa atong surroundings, dili nato makita ang needs sa atong society, mga kaigsunan, always remember, kung kana nga tao, mga kaigsunan, wa sila nakadawat ni Jesus Christ, forever and forever sila dito sa lake of fire. Maybe, mga kaigsunan, imuhan ng kaugalingong family right now, dili pa sila luwas. Think about it. Kung dili ka mangayo compassion sa Ginoo nga masira nimo sila, or kung di man ikaw gamiton sa Ginoo to witness them, maybe somebody nga maka-witness sila. Kung dili ka mangayo sa Ginoo, Lord, I pray nga akong mama, akong papa, akong igsoon, akong mga kaliwatan Ginoo nga maluwas sila. Kay mga kaigsunan, ingon ang Bible, Revelation chapter 20 verse 14 and 15, very familiar. And death and hell were cast into the lake of fire. Unsa ingon dia? This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Make sure tonight, mga kaigsunan, nga pangayoon na to ang gitawag nga compassion sa atong kinabuhi, nga we as Christian nga naatay kahangawa sa atong palibot. And who will tell them about eternal life kung di pa sila luwas? The unsaved, no. The backslider, samot na. Once, diha sa kugikan. I got saved at the age of 14, mga kaigsunan. And that year, mga kaigsunan, 2012, by God's grace, naa sa young people, sa mga ministries, kuyog sa extension classes, tanan nga ministry akong giapilan. But later on, sad to say, mga kaigsunan, for 2 years, si Rafi napalayo sa church. Why? Because of barkada. And think about it, mga young people. Kung dili gani ka mo, stay connected sa Ginoo, ang kalibutan, dali ra kayo mubira kanimo. For 2 years, mga kaigsunan, dili ni pang pasigarbo nga, dili ni ingon panghambog, nga, si Rafi, maayo kayo na backslide. No. Until now, I'm still kanang, sayang nga, for 2 years. Gisayangan ko 2 years nga nalayo sa church, nalayo sa Ginoo, but I thank God, I praise God, nabalik si Rafi. Mao to ang stepping stone sa akong Christian life, nga by God's grace, moingon ko sa Ginoo, Lord, by your grace, Lord God, pinaagi si mong tabang sad, nga di na ko mobalik sa kalibutan. Kaya nga naman, I witnessed before, nga miserable gihapon akong kinabuhi. Sa dihang naningkamot, grabing paningkamot, aron lang nginabuhi, pero wa gyud. But salamat, gipabalik sa Ginoo. And tonight, mga kaigsunan, we need to see the circumstance in our society. Meaning the condition, the situation sa atong society. Saan ni barangay nyo, Pastor? Sinawal. The Sinawal, barangay Sinawal, mga kaigsunan, nang inahanglan ni ninyo. Saan ni Lighthouse Baptist Church. The Lighthouse. Amen? Nindot kayo yung pangan, amen? Dito sa Mandawi, World in Need Baptist Church. Nga naman, kay ang Mandawi sa una, grabe, kung ingos kag, maghisgot kag kagahi jud kayo. The time nga nagpayuniring si Pastor Kent, sabiagan sila tubig, kasabaan sila. But salamat, I thank the Lord nga sa diyang pag-abot na ko og Mandawi, na dito ang World in Need Baptist Church. Why? Because gikan sa ko sa Mindanao, taga Mindanao sad ko. So, kababayan rata. Amen. Nagtubo sad ko sa kuan, Sambuanga del Sur. So diha sad ko ang akong adlaw na tawa, lagi adlaw na tawhan, di ba? So diha sad mao na, mga kaigsoon, pag abot na ko sa Mandawi, I thank the Lord nga nana dito ang World in Need Baptist Church. Because ang akong pastor misunod pod sa panawagan sa Ginoo. The circumstance, kinahanglan ta nga mabati nato ang need sa tong palibot. Amen? Nami mga silingan dito, mga maldito kayo. Sa diha nga ang church nga ongoing pang construction, pastor, open pa kayo ang area. Every time mag-service, Pastor Ken sa una, buto-buto ang sin kay nait mulabay og bato, mulapos pa diha sa kuan sa auditorium. Katong tiglabay og bato, tulo ni sila ka managbarkada. Gikan sa bilibid, sa prisuhan. Namatay ang usa, kay sige lagi persecute sa bulaton sa Ginoo. Namatay ang ikaduha ug ang ikatulo ni amin na gid siya. Miduol siya ni Pastor Ken, ano siya, pastor,
Pasayloa kay ko pastor, kami to ang tiglabay ninyo sa una og bato. Di ko ganahan pastor nga mamatay sad ko og sayo. Hangtod karon buhi pa gid siya. Kay ngano man niamin man siya. Og naluwas pa gid siya. Although every time nga kuan sige lag invite na mo invite simba pero di gyapon simba na as in mo na diha ang wall sa church na aragit lahat diha sa luyo. Because nakita ni sa atong pastor ang need nila nga dinid the Lord Jesus Christ, naluwas sila. Sige di lang bahalag persecute ang silingan. Bahala og kanang usa ni naay mga kana bitong problema along the way but tungod sa buluhaton sa Ginoo padayon ta, amen. Christians, that's our responsibility to share Jesus as the Lord and personal Savior. Di man kita'y muluwas, ang ato lang, suginli lang sila, sultii lang sila, warningi lang sila. Amen? Someone said, every heart with Christ is a missionary, and every heart without Christ is a mission field. Maybe right now, nagnegosyo ka, imuhang partner sa negosyo, di pa sila luwas, mao na yung mission field nimo. Maybe right now, you are a professional, you're working in the corporate world, mga kaigsunan. Kung kana imong kauban diha sa imong desk, sa imong table, kung wa pa sila naluwas, mao na imong mission field. And you know what, mga kaigsunan, a short testimony lang. I have a Bible study. 5 ni ka Bible study nga company dito sa Cebu, mga kaigsunan, before ta naging missionary. By God's grace, ang kaning usa ka dako nga company sa Cebu, mga kaigsunan, giduol jud ko ani sa president, sa CEO sa company, ug mihangyo siya nga, Brad Ralph, pwede ka maka-Bible study sa akong mga tao. Kani mga tao, mga professional sila. They are kasagraan lang, mga abogado, kay mga legal, kuan man sila. Sa port authority, pastor ba? Ilahang mga kargamento, mga international nga cargo, kanang mga container van. So, kinahanglan jud og dagang mga legal, kuan, tao. Make the long story short, Bible study ta, and by God's grace, kay bawo ka, unsa ilang response, mingon sila, Brad Ralph, salamat gyud kaayo nga imo ming gitudloan sa pulong sa Ginoo. Kay nganuman, nasayod gyud mi kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. You know what, mga kaigsunan, maybe imuhang tapad diha kana bitawng gabantay ra na nimo, pero kung dili nimo sila suginlan sa gospel, di po na sila ka-appreciate kung unsa ka maayo ang Ginoo silang kinabuhi. That's the time nga makahibalo sila nga tinuod gyud ang Ginoo. Bisan pag dato na sila ang pinakadato sa inyong kumpanya, but you know what? They need the Lord Jesus Christ. Dito ko na kaingon, Lord, salamat ha. Kay bisag unsa din ni sa atong tawhanon nga panghuna-una ba, di tingay ko makaduol ani kay busy kayo, mga lawyer, busy kay sa trabaho, but you know what? Sa dihang nag-Bible study ta, by God's grace until now, ongoing ang Bible study. Amen? Mga kaigsunan, mo na ang question, when was the last time you cared for the lost souls? When was the last time? Ingon ang Bible in Psalm 142 verse 4, ingon ang Bible, I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. Notice the word, no man cared for my soul. Think about it. Maybe ang nag-ingon diha karon, no man cared for my soul. That is your very own family, mga kaigsunan, nga miingon diha, Lord, no man cared for my soul. I praise God and thank the Lord, mga kaigsunan, when I gave my life to God, I enrolled in Bible school. Nananghid ko sa akong parents, mga kaigsunan, o grabe nilang pangasaba na ako, as in gikasabaan kog tuda. Giingnan ko nila, bahala kasi mong kinabuhi. Because they expected me nga, kay sa dihang nagdako lagi ko rin sa Sambuanga, nga ganahan ko magsundalo, ganahan ko mag-army. So muna nga, they expected me nga, muna akong ikuan ko ba, purso, but pag abot sa Cebu, lahi mang direction sa kinabuhi, kay anak naman ta sa Ginoo. Muto mga kaigsunan, gikasabaan ko, ug mingon sila, bahala ka, di mi mobayad si mong tuition. But mingon ko nila, musunod ko sa Ginoo, ang Ginoo mag-provide. By God's grace, mga kaigsunan, ni-graduate si Rafi sa Bible College, pinaagi sa provision sa Ginoo. Even sa pagkaminyo nako, I never asked akong parents nga ma, mo ni akong kinanglanon sa pagminyo. Why? Because kabaw ang Ginoo, kay mo provide ang Ginoo, kay nagsunod man ko sa panawagan sa Ginoo. Mingon ra gyud ko nila, ma, pa, attend lang mo sa kasal. I never asked them nga, bisag piso, by God's grace. Why? Because I believe God. Mo to mga kaigsunan, gi-provide sa Ginoo. During my Bible college days, mga kaigsunan, I was struggling. Why? Because every time magsulwining ko, every time mo Bible study ko,
In the back of my mind, moingon sad ang Holy Spirit, Raf, di paluwas imong parents. Raf, di paluwas ang imuhang mga igsuon, ang imong mga pag-umangkon. I keep on praying, anak ko, Lord, help me nga tagaan kun mag-compassion Ginoo nga mashira nako kong family. Kung di man gani ako imong gamiton, Lord, but Lord, ikaw Ginoo magluwas akong family. By God's grace, akong papa naluwas. Ako gyud ang gigamit sa Ginoo by God's grace nga sa diyang second year ko in Bible school, niuli ko sa mua og ako gyud giadto. Mao gito kong tuyo nga mashira nako kong papa. Naghila ko nga nag-share sa pulong sa Ginoo kay nalipay ko nga akong papa naminaw. Og dito ni dawat akong papa. Wa pagi ko na kontento, ako gyapong Bible studyan sa akong amigo nga pastor, gipasulwining may nang manigurado ta kaysa anang di sigurado. Ni dawat na sad akong papa, ni profess na sad. Ako lipay ko, Lord, ikaw masayod sa kasing-kasing sa akong amahan. Kung di siya luwas, at least gihimo na akong part. Amen? Akong mama na luwas, nakaroon sa church. She was baptized and every Sunday na nasa church, every time na may conference, na siya dito, tig-help na dito sa church, hugas plato, tig-pakaon sa mga pastor. Ako lipay ko, ano man, God answered my prayer. Amen? The circumstance, mga kaigsunan. Tanawa imo ang pamilya. Di lang ingon nga financially, the need, emotionally or physically, but also spiritually. Be a blessing, young people. Be a blessing to your parents. Kaya nga naman, unsaon la pagkaluwas kung ikaw nakita nila mismo sa imong kinabuhi nga walay Kristo ang ilang makita. The same gihapon. Sa diha nga ni surrender ko sa Ginoo, ko, Lord, help me nga mahimo kong blessing sa akong ginikanan nga ilang makita sa akong kinabuhi nga di na si Rafi like sa una nga musukol og amahan. Imagine, gihagit na ko kung papa sumbagay mi, di pa ko tuluwas the time. Kaya nga naman, di ko ganahan nga akong papa, kung mahubog ba, grabe kayo. As in, bati kayo mong kinabuhi gyud sa family. But by God's grace, mga kaigsunan, sa dihang naluwas ko, gigamit sa Ginoo, by God's grace, ni surrender sa Ginoo, o karon by God's grace, dili ingon pagpasigarbo gyud, grasya ra gyud sa Ginoo. Di man ingon nga nagpasigarbo ko nga ako'y paminaw nila, but ingon ko, Lord, salamat kay ikaw ang nakita sa akong kinabuhi. Every time muli ko sa balay, moingon ko, pa, ma, mo ni atong himuon. Mukuan sila, mingon sila, sige dong, ato nang kuanon. Anak ko, ma, pa, ayaw na, kay madaot niyong kinabuhi. Ayaw mong sulod anang mga butanga. Kasi sige dong, mukuan mi ani. Why? Because nakita nila ang kalahian. Amen? The compassion leading to mission, the circumstance. Number 2, the consequence. What's the problem here is that people are lost. Notice the word, Jesus saw. Jesus saw the crowds and he felt the compassion on them because they were like a sheep having no shepherd. Nakita ni Jesus Christ nga luoy kining mga tawhana, mga kaigsunan. Paminaw, kung dili ta maka-witness nila, mga kaigsunan, tulubago na nimo. Young people, kung dili man gani ikaw gamiton sa imong parents nga masira nila, at least nga mahimo kang blessing sa imong pamilya. Kaya nga naman, tulubago na nato. Muna akong gihangyo sa Ginoo, Lord, tabangi ko, Lord, nga dili ko manubag. Nga usa ka adlaw anak Ginoo, moingon ka nako, Lord, nga nganong wa man ka naka-share sa imong ginikanan or wa man nila nakita sa imong kinabuhi nga na kay Kristo, Rafi. Ako ginangipangayo sa Ginoo. Akong gi-claim ang Acts 16:31. Ngayon dia answers, what must do I do to be saved? No siya, and thou shalt be saved and thine house. Kana nga word and thy house. Ako ginangi-claim by God's grace, akong igsuon, akong mga manghod na luwas. Akong mga pag-umangkon na nakaroon sa church, nahimo na silang mga leaders sa church, akong mama naa na sa church by God's grace. Kaya nga naman, kung di wa na ko nagipangayo sa Ginoo, wa ko nangayo compassion sa Ginoo, way siguro wala pug ko diri karon. Amen? Paminaw, kung nakay gi-commit sa Ginoo, sunda gyud ang Ginoo kaysa sa kaatong kaugalingon nga interest. Kung diya ka gibutang sa Ginoo maging professional, then you are a missionary anang lugar. Kung nagnegosyo ka, misyonaryo ka anang lugar. Amen? Kaya again, ingon ang Bible in 2 Thessalonians 1:8 and 9, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Notice the word, that know not God.
and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Think about it. Kay kung dili nato sundon ang command sa Ginoo, ang mando sa Ginoo nga mo-share ta sa gospel, manubag ta sa Ginoo. Manubag ang Kristohanon. Amen? Nga wala misultis pulong sa Ginoo. Manubag sad ang mga gipangshira nato, nga wa po sila midawat sa Ginoo, may reject ba? And one time during sa akong pag-Bible school, mga kaigsunan, every Wednesday afternoon, every Friday afternoon, naagid mi visitation niya na visit mismong area, Bible studies and follow-up. One time nga ang area dito sa Cebu, naaman dito tanan kahilayan naagyod. Dito ko na-assign, and then imagine na nga ang mga nag-alirong nimo puro na mga drug addict. Kaya ngano ko nung nag-Bible study mo diya, nga ilaham ng lugar. Anak ko, Brad, ako ni ihatag ninyo. Ako ang gitaga gospel tracks. Paminawa lang ko ninyo. At aghatag diya, sige na magpaminaw ana. Gipakaligo pagay mi dito sa inyong simbahan sa una. Ingnan ko ba? Ako, sige lang, paminawa lang ko. Make the long story short, naminaw sila. Og nagdawat sila sa Ginoo. I don't know kung naapil ba to sila sa tukhang. Ako bala, at least di ko manubag. Nga kato nga time, akong na-encounter tong mga tawhana, kasabaan ta kay nag-Bible study ta silang lugar. But at least nakadungog sila sa Ginoo. Kaya ingon ng Bible, Romans 10:14 and 15, ingon ng Bible, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen? Unsaon lang pagkadungog kung ikaw Kristohanon wa ka misulti. Sa imong kagwalingong pamilya wa ka kasulti. Sa imong barkada for how many years nagkuyog mo, nag-enjoy mo, naglaag-laag mo, grabe yung enjoy jud kayo, but you know what? Kung wa ka naka-spend of minute, bisan lang minuto lang mga kaigsunan, sa pag-share sila sa gospel, mga kaigsunan, manubag ka na ni ana. Think about it. Amen? I have a privilege nga ma-meet kani nga person. If you heard Baron Geisler, we meet 2024 December sa dihang dito sa rehab, kung asa siya na rehab sa Cebu, and then we talk each other. Ano siya, Brother Raf, di pagamit naman akong kinabuhi sa Ginoo because I know I am saved, and then yes, right now still struggling sa iyahang gitawag nga kinabuhi, especially naa siya ana nga status sa kinabuhi. But you know what, ana siya nga kung na opportunity to will have a Bible study, ikaw akong kontakon. And by God's grace, mga kaigsunan, last year 2025 nitawag siya nako. Sa dihang pag-start nila silang salida nga incognito. That time dito sila nag-shooting sa Baguio, may ano siya, Brother Raf, natay opportunity nga ang rehabilitation center sa Talisay City, it's another city sa Cebu. Nangita sila og mukanda ko Bible study. Ako, sige sir, ako i-connect ko anang a person. Yes, gi-connect ko sa director sa rehab, and make the long story short, nagka-okay mi sa schedule, and then nag-start ko Bible study. Then first Bible study nako na usa ka na rehab nga tawag aning unsa ni tao tungod sa droga. Na rehab tungod sa droga. Dool siya nako siya, si Raf, salamat sa pag-Bible study. Salamat sa pag-share sa pulong sa Ginoo, ug naluwas ko. And ganahan ko nga mo bisita sa yung church kanang inigawas nako, anako. Sige sir, welcome kayo ka, but isalig na sa Ginoo kay in my mind ba na usab na kong pangisip ani basin og istorya-istorya ba. Pero ako siya ginan, isalig na sa Ginoo. And by God's grace, mga kaigsunan, from January nga Bible study until April, nigawas ni nga tao. Iyang pangalan si Cesar Damoli. Si Cesar Damoli, nag-study siya sa law school, but tungod siyang vices, nakuan siya 5 times siya na rehab og naputol-putol yang pag-eskwela. Pag April, nigawas siya og akong gikontak. Og make the long story short, ni-visit siya sa church og miingon siya nga kuyog nako akong pamilya. Lipay kay ko, why? Because dito ko nako nakita ang gahom sa Ginoo siyang kinabuhi. And by God's grace right now, ni-enroll siya balik sa sa law school o graduating na siya karong July. Og miingon siya, Brad Raf, tungod sa pag-Bible study nimo, tungod sa imong pag-guide nimo rin ako sa pulong sa Ginoo,
Hinay-hinay kausap akong kinabuhi. Og right now, pray for him because he was struggling. Nasa mga struggle along the way sa iyahang pag-eskwela sad. But you know what? Kung wala ko nangayo compassion sa Ginoo nga moadto ani nga lugar, manubag ko sa Ginoo. Why? Because naanagoy opportunity. Nya wa ko mituman. Manubag ko na sa Ginoo, but salamat. Because of that compassion. 2 hours nga biyahe, every Tuesday akong adtuan dito Bible study. Every Tuesday. I thank the Lord nga gitagaan tagbunga sa Ginoo. Hangtod karon ihang parents nana dito sa church, padayon silang simba. Unya every Thursday na Bible study. Nahunong lang ko Bible study nila pag January kay preparation sa akong pag-training sa Asian Baptist Clearinghouse. Until karon, nya still communicating mga kaigsunan. Every time na siya mga exam, ingon siya, Raf, salamat kayo. Answered prayer. Why? Because nakapasar ko. Nya i-pray ninyo nga makatake siya bar exam this coming September. Ako gipangayo sa Ginoo, Lord, gamita kani nga tao nga ang imuhang kinabuhi mo'y makita siyang kinabuhi. Kay daghan kisag kanang as in kanang kung mahuman ni siya dako kag connection siyang kinabuhi nga dako kayo ang gospel maabdan ba or taas kay gospel maabdan. The circumstance, amen? The consequence, and lastly, the command. The command here mga kaigsunan is we need to go. Go, amen? The harvest roll is plenteous but the laborers are few. We as missionary mga kaigsunan, we follow the Lord's call in our lives even we don't know yet the real situation in our field nga among adtuan, our country nga among adtuan. Yes, from time to time I do search ani nga nasod mga kaigsunan. I ask my cousin kung unsa ang mga dakong mga challenge, but you know what? In reality mga kaigsunan, naa na gina didto makawitness ka sa dakong problema. But you know what? I keep on trusting the Lord. Muna akong life verse, sukad pa na Proverbs 3:5. Sukad pag enroll na ako sa Bible school, Proverbs 3:5. I trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Mosunod me together sa akong wife. Imagine, we surrendered last year, October, but the blessing is that ang akong asawa na promote sad. Yes, from supervisor na promote siya into manager, ang gi-offeran pagid siya either condominium pastor or sakyanan. But maingon ko nanatay calling. Nanatay panawagan. Siya, love, kuyog gihapon ko nimo. And right now, usa sa nang awa siya kakuyog pastor kay transitioning niya. Kay by this year lang siya kutob magtrabaho. Muna nga in terms of comfy nga kinabuhi, nag-enjoy ko sa ministry. I enjoy my ministry dito sa Mandawi. Akong wife nag-enjoy po siyang work. As in, okay na me. But you know what? Through the Lord's command sa mong kinabuhi, Raf, you need to go because Kazakhstan need the gospel. Imagine 20.9 million ang mga tao nang hinanglan sa gospel. My prayer is that, Lord, kung makaabot mi sa field, bisag usa lang Ginoo, dako na nakong kalipay nga ma-reach out sa imuhang gitawag nga kaluwasan. Christians, listen, delayed obedience, still disobedience. If God is talking to you right now, if you have already a commitment to God, then prepare, talk to your pastor, submit to your pastor. Kaya mo na akong gimo so anak ko, pastor, 2020, I surrendered to the Lord in Bhutan. But ingon ko, pastor, Brother Raf, magminyo ka, ikaduha, magampo ka na kay matrain sa imuhang area. I have a big scope sa akong responsibility sa church, but I enjoy doing it. Kaya nga naman, mao man ang akong gipangayo sa Ginoo. Mga kaigsunan, gi-provide na sa Ginoo, gitagaan ko niya tulo kayang people bunga sa pandemic time, gi-Bible study ako sa plaza bisan og bawal ang gathering, pero tungod kay natay connection sa PNP, every time makita ko nila ano sa pastor, padayon lang diha. Bible study man, wa man ta ingon naglatagaw. Although social distancing mi, kaning tulo kayang people unom ni sila, but ang tulo ani nag-surrender sa Bible school. Karon mao na mo preacher dito sa akong area o sa atong mga Bible study. Sila na akong gitahasan sa Bible study sa Robinson's Galleria, sila na ang nag-Bible study. Sa No Star Hotel dito sa Cebu, if you heard kana nga hotel, bago lang na nag-open. Gitawagan ta, Brother Raf, okay ba ka maka-Bible study? Ako, yes sir.
2022 nag-start ta dito. Ongoing gihapon by God's grace. Ubang mga companies gitugyan sa Ginoo sa tuwa nga ministry na nakaroy naghandle. Why? Because gi-prepare ko sa Ginoo. And right now, dili na ko mabalaka, Lord, kinsa kay nag-Bible study turon, Lord? Why? Because naanay nag-atiman. Prepare, talk to your pastor, amen? Submit lang yun. Ayaw lag soki. Kay mo soki ka, wag ginay blessing. Go, amen? Not only go, but also pray. Ingon ang Bible, Acts 1:8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. We need to pray, each one of us, amen? Nga ang Ginoo maga-empower sa tuwa, maga-strengthen sa tuwa, mga kita Kristohanon, makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. And not only go, pray, and also give. Support the ministry. Kung unsa nga ministry sa church, mga kaigsunan, support. Sa diyang ni-graduate ko sa Bible College, mga kaigsunan. Pag-graduate ako, pastor, graduate na ko, unsa akong responsibility. Sa Brother Raf, mo ni, ikaw area leader, anay nga area, kanang, mo ni imong responsibility. Ako aside na, pastor. Oh, mo ni, ikaw tiglimpyo sa auditorium, ikaw tiglimpyo nini sa tugkaran sa church. Ako, sige, pastor. Anak ko, pastor, nasa ko'y ika-offer nimo or akong i-commit nimo. Ako'y tiglimpyo sa imong sakyanan, pastor. For how many years ako nang gihimo? Why? Because in the first place, ni-commit ko sa Ginoo. Every day, mumata ko alas 4 sa kadlawon. Prayer, devotional, coffee, and then after that, maglimpyo ko sa sakyanan sa mong pastor o sa sakyanan sa church. Ako nang gihimo. Why? Because ni-support ko sa ministry. Wa man ko'y kwarta nga to support financially because wa man ko'y sweldo nga every month nga maabot, but through that support sa church, ako nang gihimo. Amen? Wherever you are right now, mga kaigsunan, you have a ministry. Work, gibutang ka sa Ginoo sa work, na kay ministry dia. Reach out your kanayong kauban sa work. Classmate nimo, i-reach out. Amen? Imong business partner, i-reach out. Ngano man, dinhi the gospel. Ngano makasulti ko na ana? Because na-experience na sa akong kinabuhi. I thought in my mind nga adi ko tingali makashare aning tawhana kay president sa company, but the time nga na opportunity gihatag sa Ginoo. When I talk to this man, mingon siya, Brother Raf, thank you nga ikaw nag-share sa kuha sa pulong sa Ginoo. Muna nga ikaw mag-Bible study sa akong kumpanya. By God's grace, ongoing gihapon ang ministry dito. Why? Because in the first place, I ask God, Lord, help me to have that compassion. Amen? So tonight, as we close, making His passion our passion. Paminaw, the harvest is ready right now. The question is not whether the harvest is there, but whether the laborers are willing. Mangutana ka, pastor, unsay ministry? Na ay daghang ministry. Ang pangutana, willing ka ba? Amen? Pastor, unsa akong matabang sa church? Na ay buluhaton sa church. Ang pangutana, willing ka ba? Mo sacrifice for the Lord. Amen? Ask God, Lord, help me to have that compassion. To love my pastor, to love the ministry, and to love your mission. Amen? Kung nakay commitment sa mission, hatag. Amen? Commit. Ay kahadlok, ano man. Ang Ginoo ra gyud mo provide nining tanan.